Napag-iiwanan na ang Ginebra, lalong-lalo ng Magnolia na huling nagkampiyon last 8 years ago pa. Ang Ginebra, nakakapasok-pasok pa sa playoffs. Ang Magnolia, kahit nga semis nahihirapan. Kaya naman si Boss Al na alarma din sa mga bagay na yan. Buti nga itong SMC Group, may nagkakampiyon pang isa na consistent. Yung MVP nga kahit isa hindi pa nagkakampiyon since Mikey Williams at RSJ. Bakit kapag Philippine Cup na wala pa rin nakatalo sa SMB maliban nung natalo sila ng Meralco a couple of years ago? Napag-iiwanan na nga talagang Ginebra at Magnolia. Ito lagi ang nababasa namin sa social media. Ang Ginebra, mas maraming caliber players yan kumpara sa SMB. Butas lang sila sa big man at ito lang naman ang tanging problema nila ngayon. Meron silang legit na PF or wing, meron ding playmaker na si RJ Barrientos, may Stephen Holt na consistent ang shooting. Ang Magnolia naman, may Ian Sanggalang, may James Laput for defense, may legit guard na si Mark Baroka, may legit PF machine gunner na si Lucero, pero kulang nga sila ng isa pang shooter na pang crucial type. Ang San Miguel, butas sa point guard position, butas sa PF, pero bakit nila kinakaya especially ang All Filipino? Syempre, alam na natin ang sagot dyan dahil sa kanilang 13-time PBA BPC na si Junmar Fajardo. Si Junmar lang naman ang tagalinis ng lahat ng kalat o mga turnovers ng San Miguel. Kaya kung napapansin nyo, kampante tumira ang mga shooters nila dahil meron silang legit rebounder na kayang kumuha ng at least 11 rebounds per game. Kahit hindi man bumubuhat si Junmar sa scoring, pero para na rin niyang binubuhat ang SMB sa rebounds. Ano ang gagawin ng Ginebra at Magnolia? Na para bang hanggat nandyan si Junmar, hindi sila nakakausad. Simple lang, sa Ginebra ibalik si Sistan. Sa Magnolia, tanggalin si Polly, manguha ng mga scorer type na gaya ni Robert Bolick or Cedric Bearfield o kahit si Matthew Wright. Kung ayaw nilang sila'y usad pagong para maging patas minsan pagdating sa mga import-laden conferences. Nakakasabay naman sila kasi depende din yan minsan sa mga imports na nakukuha. Kapag ang SMB nakakuha ng bad import, diyan nakakaangat ang sister teams. Pero kapag naibalik nilang imports na gaya ni CMAC, big sweep ulit ito sa kanila. Next conference, tingnan natin kung ano-ano ang mga twist at pagbabago na gagawin ng mga sister teams ng SMB para sila naman na magkampiyon. Ano pala dapat ang gawin nila para matanggal yung sumpa sa Philippine Cup?